Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay. B. Sa one-way na kalye. C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Ang tamang sagot, letter C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magre-resulta ng sagabal o masamang aksidente. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Doble ang kurbadong delikado sa unahan. B. Doble ang kurbadong delikado sa kanan. C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Ang tamang sagot, letter C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Sakay ng manual clutch backbone na motorsiklo, may asong biglang tumawid sa iyong daan. Aling paa ang dapat mong gamitin upang matamo ang maksimum na preno upang hindi masagasaan ang aso? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Pareho. Ang tamang sagot, letter B. Kanan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Ang tamang sagot, letter B. Huminto ka. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw? A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangang daan kaya dumiretso ka na lang. B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Ang tamang sagot, letter B. Magmaneho ng maingat para itong give way sign. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? A. Kapag nasa 40 kilometers kada oras na lugar. B. Kapag paparada na hindi lalagpas sa 5 minuto. C. Hindi maaari kahit anumang sitwasyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi maaari kahit sa anumang sitwasyon. Nagmaneho ka hanggang sa isang intersection at nakita mo ang sinyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng mga trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos ng pagbibigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin na paghahanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang tamang sagot, letter C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko sa unahan. Ang mga epekto ng alak at droga. A. Mas mabilis na reaksyon. B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. C. Hindi kamalayan sa panganib. Ang tamang sagot, letter B. Walang gaanong kontrol, kawalan ng kumpiyansa at hindi pagsaalang-alang sa bilis ng pagmamaneho. Paano mo aayusin ang likuran ng preno, lining, drum at preno ng sapatos? A. Alisin ang mga gulong sa likuran at hugasan ng sabon at banlawan ng tubig. B. Gumamit ng pressure wash. C. Alisin ang gulong sa likuran at gumamit ng presyon ng hangin upang malinis. Pagkatapos ay mag-apply ng grasa sa mga kasuan at spring. Ang tamang sagot, letter B. Gumamit ng pressure wash. Sino ang pangunahing may karapatan sa daan? A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. B. Malaking bus. C. Articulated trucks. Ang tamang sagot, letter A. Truck ng bombero na may ilaw at sirena na papunta sa emergency. Sa automatic na clutch, gamitin ang cambio na park kapag ipaparada ang iyong sasakyan na nakaharap sa pasulong na daan. Ano ang cambio na dapat mong gamitin sa manual na clutch? A. Iwanan ang sasakyan ng naka-neutral. B. Iwanan ang sasakyan na nakakambyo sa primera. C. Iwanan ang sasakyan na naka-reverse.
Ang tamang sagot letter C, iwanan ang sasakyan na naka-reverse. Sa isang sulong buong dilaw na ilaw ay nangangahulugang A. Pinapahintulutan ang pagdaan pag-overtake. B. Pagdaan pag-overtake ay hindi pwede. C. Pagdaan pag-o-overtake ay maaring gawin kahit kailan. Ang tamang sagot letter B, pagdaan pag-o-overtake ay hindi pwede. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot letter C, maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Sa aling lugar hindi ka dapat mag-overtake nang walang malinaw na nakikita kahit man lang sa 200 talampakan sa unahan? A. Bago ang kurbada. B. Sa loob ng konstruksyon sa kalsada. C. Bago ang rotonda. Ang tamang sagot letter A, bago ang kurbada. Ang mga driver na higit na mabagal sa iba ay dapat nasa A. Daanan o lane sa gawing labas. B. Gitnang daanan o lane. C. Gawing loob na daanan o lane. Ang tamang sagot letter A. Daanan o lane sa gawing labas. Ang ibig sabihin ng kumikislap na dilaw na ilaw ay A. Mayroon kang right of way kapag kumikislap ang pulang ilaw at paraanin ng driver ang mga taong naglalakad. B. Magmabagal at magpatuloy sa sangang daan na may pag-iingat. C. Ang mga sasakyan ay tumatawid mula sa kabila. Ang tamang sagot letter B. Magmabagal at magpatuloy sa sangang daan na may pag-iingat. Nasa expressway ka at mayroong pulang kumikislap na ilaw sa taas ng bawat linya. Dapat kang A. Magmaneho ng dahan-dahan. B. Umalis sa susunod na labasan. C. Huminto at maghintay. Ang tamang sagot letter C. Huminto at maghintay. Kapag papalapit sa pataas na tulay, dapat kang A. Magdahan-dahan. B. Biglang pumreno. C. Magmabilis. Ang tamang sagot letter A. Magdahan-dahan. Nagmamaneho ka sa expressway. Hihinto ka lamang kapag A. Nagbaba o nagsasakay ng mga kargamento. B. Kapag tatawag para sa emergency. C. Magtatanong ng direksyon. Ang tamang sagot letter B, kapag tatawag para sa emergency. Napansin mo na ang iyong sasakyan ay patuloy na tumatalbog kapag umaapak ka sa preno. Ano ang ibig sabihin nito? A. Pudpud na ang mga shock absorber. B. Pudpud na ang mga gulong. C. Wala sa gitna ang manabela. Ang tamang sagot letter A, pudpud na ang mga shock absorber. Papalapit ka sa isang kanto kung saan maraming sasakyan. Mayroong mga linya na may pagmamarka ng kalsada. Sa huling sandali na pagtanto mo na ikaw ay nasa maling linya, dapat mo A. Pilitin na makadaan. B. Huminto hanggang sa mabakante ang lugar. C. Magpatuloy sa linya na iyon. Ang tamang sagot letter C, magpatuloy sa linya na iyon. Ano ang dapat mong gawin kung ang isang paparating na sasakyan ay napilitang tumawid sa gitna ng linya upang hindi mabangga ang isa pang sasakyan na biglang umalis sa kanyang lane? A. Huwag itong pansinin sapagkat ikaw ang may karapatan sa daan. B. Bumusina at pailawin ang mga headlights. C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ang takbo at magbigay ng daan. Ang tamang sagot letter C. Maging alisto o maingat, maghandang bagalan ang takbo at magbigay ng daan. Ang tamang pagsuot ng 3-point seatbelt ay
A. Sa ilalim ng balikat. B. Paikot sa balikat at kandungan. C. Sa ibabaw ng braso. Ang tamang sagot, letter B. Paikot sa balikat at kandungan. Iiwanan mo ang iyong sasakyan sa kalsada. Kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina? A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. B. Kapag iiwanan mo lamang ito ng mga 5 minuto. C. Kapag nasa 40 km per hour zone. Ang tamang sagot, letter A. Hindi mo ito iiwanang nakabukas. Kung bababa ang pasahero sa kotse, ano ang bahagi ng sasakyan ang pinakaligtas babaan? A. Kaliwang pintuan. B. Kanang pintuan. C. Likod ng sasakyan o hatchback. Ang tamang sagot, letter B. Kanang pintuan. Alin sa mga sumusunod ang katotohanan tungkol sa mga seatbelt? A. Ang driver lang ang dapat magsuot ng seatbelt. B. Ang pasahero sa harapan lamang ang dapat magsuot ng seatbelt. C. Ang lahat ng mga upuang may seatbelt ay dapat ng maayos. Ang tamang sagot, letter C. Ang lahat ng upuang may seatbelt ay dapat ng maayos. Kapag nakakita ka ng ilaw pantrapiko na nagpalit mula dilaw, anong kulay ang dapat mong asahan na susunod? A. Amber. B. Pula. C. Asol. Ang tamang sagot, letter B. Pula. Ikaw ay naghahanap ng lugar kung saan pwede iparada ang iyong sasakyan. Ang lugar ay puno maliban na lamang sa puwang na minarkahan ng PWD o Person with Disability. Ikaw ay A. Gamitin ang puwang na ito kapag ang ibang lugar ay puno. B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. C. Gamitin ang paradahan may kapansanan man o wala. Ang tamang sagot, letter B. Hindi paparada doon maliban kung pinahihintulutan. Ayon sa Republic Act 8750 o Seatbelt Act, legal ba para sa mga bata na wala pang 6 na taong gulang ang umupo sa kandungan ng matanda sa harapang upuan ng sasakyan? A. Oo. B. Oo kung wala ng bakanting upuan sa likod. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Kailan mainam mag-practice ang mga student driver? A. Sa gabi. B. Sa rush hour. C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Ang tamang sagot, letter C. Kahit anong oras pero dapat labis na mag-ingat. Totoo ba na ang student driver ay hindi hinuhuli sa anumang paglabag sa batas trapiko? A. Totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nagtuturo. B. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nag-aaral. C. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay lamang sa mga professional na driver ng sasakyang publiko. Ang tamang sagot, letter B. Hindi totoo, ang violation ticket ay bibigay sa nag-aaral. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nakaramdam ng pagod habang nagmamaneho? A. Magpatuloy sa pagmamaneho pero uminom ng gamot. B. Magpahinga hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. C. Magmaneho ng mabagal at pindutin ang hazard warning na ilaw. Ang tamang sagot, letter B. Maghintay hanggang maging mabuti ang pakiramdam bago magmaneho. Sa linya ng paghinto bago ang tawiran ng mga tao, ang driver ay inasahang A. Magpatuloy. B. Huminto. C. Umapak sa preno. Ang tamang sagot, letter B. Huminto. Kapag nasa kalsada, kailan mo pwedeng iwanang nakabukas ang makina ng iyong sasakyan? Ang babala na ito ay para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na birding ilaw.
Ang tamang sagot letter B, umiindap na pulang ilaw. Higit na mapanganib lumiko sa kaliwa kaysa sa kanan dahil A. Higit na maraming daanan o lane ang kalsada. B. Ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. C. Higit na maraming nagtitinda sa kanang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot letter B, ang sasakyang galing sa kabilang direksyon ay higit na mabilis. Saan hindi maaring magparada ng sasakyan? A. 7 metro mula sa intersection. B. 6 na metro mula sa intersection. C. 8 metro mula sa intersection. Ang tamang sagot letter B, 6 na metro mula sa intersection. Ang asul na traffic sign ay may nakasulat na 6 na kilometro kada oras. Ano ang gagawin mo? A. Magmaneho sa maximum na bilis na 6 na kilometro kada oras. B. Magmaneho sa minimum na bilis na 6 na kilometro kada oras. C. Magmaneho ng 60 minuto kada kilometro. Ang tamang sagot letter B, magmaneho sa minimum na bilis na 60 kilometro kada oras. Upang makapagmaneho sa kalsada, kinakailangan nakahanda ang mga ganitong dokumento. A. Lisensya at rehistro ng sasakyan ng driver. B. Valid na lisensya ng driver, sertipiko ng pagrehistro at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. C. Sertipiko ng public convenience. Ang tamang sagot letter B, valid na lisensya ng driver, sertipiko ng rehistro at kasalukuyang opisyal na resibo ng sasakyan. Ang U-turn ay ginagamit upang lumipat sa kabilang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang hindi pinahihintulutan? A. Pag U-turn sa pandalawahang daanan na hinahati ng putol-putol na puting linya. B. Pag U-turn ayon sa patnubay ng traffic enforcer. C. Pag U-turn sa lane na may dalawang dobling buong guhit na dilaw. Ang tamang sagot letter C, pag U-turn sa lane na may dobling buong guhit na dilaw. Ang paglagpas sa bilis ng limitasyon ng pagmamaneho ay A. Pinapayagan lamang kapag lumagpas sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kapag ang iba pang mga sasakyan ay mas mabilis kaysa sa limitasyon ng bilis sa pagmamaneho. C. Hindi pinahihintulutan ng legal. Ang tamang sagot letter C, hindi pinahihintulutan ng legal. Kapag papalapit sa interseksyong may karatulang nagsasabing magpadaan o yield, kailangang A. Minto bago pumasok sa intersection. B. Bagalan ang takbo pagkatapos ay pumasok sa intersection kung ligtas. C. Pumasok agad sa intersection. Ang tamang sagot letter B, bagalan ang takbo pagkatapos ay pumasok sa intersection kung ligtas. Ang mga signs na bilog, nakabaliktad na tatsulok o octagon at may pulang kulay na hangganan o red-colored border ay tinatawag na A. Mga palatandaan ng regulasyon. B. Mga warning signs. C. Palatandaan na nagbibigay kaalaman. Ang tamang sagot letter A, mga palatandaan ng regulasyon. Ano ang ibig sabihin ng sinyas trapiko na ito? A. One way. B. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. C. Pagtatapos ng kalsada sa unahan. Ang tamang sagot letter A, one way. Kapag naunahan ka ng kotse, ano ang dapat mong gawin? A. Dagdagan ang bilis upang hindi maabutan. B. Manatili sa kasalukuyang bilis. C. Pindutin ang preno at hayaan ng mauna ang sasakyan. Ang tamang sagot letter B, manatili sa kasalukuyang bilis. Ano ang dapat mong gawin kung basa ang kalsada? A. Bilisan pa ang takbo. B. Magpatuloy sa pagliko-liko. C. Bagalan ang takbo. Ang tamang sagot letter C, bagalan ang takbo. Ang mga sumasakay sa motorsiklo ay dapat may pangangalaga at maingat. Dapat silang magsuot ng A.
mga helmet na pang-construction. B. Mga crash helmet. C. Sombrero ng policeman o guantes. Ang tamang sagot letter B, mga crash helmet. Kailan legal na gamitin ang balikat ng kalsada para sa dumadaan na ibang sasakyan? A. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikong pakanan. B. Kapag ang sasakyan sa harap mo ay lumilikong pakaliwa. C. Hindi pinahintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. Ang tamang sagot letter C, hindi ka pinahintulutang dumaan gamit ang balikat ng kalsada. May naghihintay na makatawid sa tawiran ng taong naglalakad. Nakatayo pa sila sa may semento. Ano ang gagawin mo? A. Bilisan bago sila makapunta sa tawiran. B. Huminto, hayaan sila makatawid, maghintay. C. Huwag pansinin ang mga ito habang sila ay nasa bangketa pa. Ang tamang sagot letter B, huminto, hayaan silang makatawid, maghintay. Ano ang dapat mong gawin bago bumago ng daanan? A. Gumawa ng signal. B. Suriin ang trapiko sa unahan. C. Suriin sa salamin kung may trapiko sa likod. Ang tamang sagot letter A, gumawa ng signal. Nais mong kumaliwa sa crossing na may birding ilaw na nakaturo pakaliwa. Maaari ka pa rin bang magpatuloy? A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. B. Hindi ka maaring lumiko pakaliwa. C. Hindi, maghintay hanggang sa maging dilaw ang ilaw pantrapiko. Ang tamang sagot letter A. Oo, maaari kang lumiko pakaliwa. Ang road rage ay marahas na galit, sanhi ng stress at pagkabiko sa pagmamaneho ng sasakyang dimotor sa mahirap na kalagayan, lalo na kung ang driver ay nakaranas ng A. Matinding traffic o gridlock. B. Kaligayahan at kagalingan. C. Maluwag na daloy ng mga sasakyan sa daan na karaniwang maraming dumadaang sasakyan. Ang tamang sagot letter A. Matinding traffic o gridlock. Ang ibig sabihin ng sign ng trapiko sa kalsada na yield the right way ay A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Pahiga na tatsulok. Ang tamang sagot letter A. Baliktad na tatsulok. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng gamot na maaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. C. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Ang tamang sagot letter A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Kapag lumiko mula sa isang intersection papunta sa one-way na kalye, alin ang linya na dapat mong piliin? A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. B. Kapag lumiko pa kanan, manatili sa pinakaloob na daan. C. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kaliwang linya. Ang tamang sagot letter A. Kapag lumiko sa kanan, manatili sa kanang linya. Kapag lumiliko sa kanan, dapat mong A. Manatili sa iyong linya sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago gawin ang pagliko. B. Manatili sa kaliwang linya ng daan sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. C. Manatili sa kanang linya ng daan sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 15 metro bago gawin ang pagliko. Ang tamang sagot letter A. Manatili sa iyong linya sa kaisignal ang iyong pagliko sa kanan kahit 30 metro bago mo gawin ang pagliko. Sa basang daan, dapat kang A. Patuloy sa paggewang. B. Magmabagal. C. Dagdagan ang iyong bilis. Ang tamang sagot letter B. Magmabagal. Kapag papalapit sa kurbada o palikong bahagi ng highway, dapat A. Bagalan ang takbo bago lumiko. B. Bilisan ang takbo habang paliko. C.
biglang magpreno habang lumiliko. Ang tamang sagot, letter A, bagalan ang takbo bago lumiko. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A, maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. B, dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. C, maghintay ng iba pang mga sasakyan at sundan ang mga ito. Ang tamang sagot, letter A, maghintay hanggang sa wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Tama ba na ang mga direksyon na ibinibigay ng traffic enforcers ay naaayon sa traffic sign, traffic signals at pavement markings? A, mali. B, tama. C, tama, pasubaling ang traffic enforcers ay may ranggo. Ang tamang sagot, letter B, tama. Nagpaplano ka ng mahabang paglalakbay. Kailangan mo bang magplano ng mga pagpapahinga? A, hindi. Hindi ka masyadong mapapagod kapag nakarating ka agad. B, hindi. Pagpapagasolina lamang ang kailangan. C, oo, makakatulong ito sa iyong konsentrasyon. Ang tamang sagot, letter C, oo, makakatulong ito sa konsentrasyon. Sino ang may prioridad sa intersection kung may dalawang sasakyan na dumating ng sabay sa 90-degree na posisyon? A, ang sasakyang nasa kaliwa ang may prioridad. B, may prioridad ang higit na malaking sasakyan. C, ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ang tamang sagot, letter C, ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ayon sa Republic Act 4136, ang Student Driver's Permit ay maaring ibigay sa mga may malulusog na pangangatawan at pag-iisip at dapat ay hindi bababa sa edad na A, 16 na taong gulang, B, 18 taong gulang, C, 20 taong gulang. Ang tamang sagot, letter A, 16 na taong gulang. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A, huminto bago dumating sa stoplight. B, magpatuloy sa pagmamaneho kung walang sagabal. C, huminto kapag inatasan ng enforcer. Ang tamang sagot, letter A, huminto bago dumating sa stoplight.